Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Kayo po ay aming binabati, lalo na sa ating mga magulang, sa ating mga tatay, sa isang Father's Day. Nawa po ang bawat tatay sa buong mundo ito ay kasama namin na nakakarin. Bago pong lahat, tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Father God, salamat po sa bagong araw na ito na yung pinagkaloob sa bawat isa. Salamat po sa buhay at ganoon din, Panginoon, sa kalakasan at kaligayahan na aming nadarama. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Salamat po sa mga biyaya na yung pinagkakaloob. Sa kabila, Panginoon, ng ganitong sitwasyon, kami ay nakakaranas ng pandemya, ay naroon pa rin, O Lord, yung kagalakan namin na sumamba at magpuri sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, sa oras na ito, dalangin po namin na sa bawat nakakarinig at naaabot ng iyong salita sa pamamagitan po ng internet, Panginoon, ay pagpalain mo po sa anumang dako ito. At ganoon din, Lord, anuman yung nararanasan ng bawat isa, kung ito man po, Panginoon, ay kagipitan dahil sa pangailangan ng pinansyal, sa kalusugan, sa material, Panginoon, sa mga kakulangan nito, Lord, ikaw po ang mag-provide sa bawat isa. At ganoon din, Lord, pagpalain mo po ang medium na ito namin ginagamit. Dalangin namin, Panginoon, na wala pong anumang internet distraction o yung pagkawala ng signal ng linya, Panginoon, upang kami po ay tuloy-tuloy na makakapakinig ng iyong salita. Salamat po, Diyos. Tunay nga na napakabuti mo sa bawat isa. Muli, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kapatid na nakikinig at nanonood ng broadcast na ito through FB Live sa linya ng ating Pastor Robert. Okay? Binabati ko po ang mga magulang, mga pamilya na kasama namin ngayon. Tayo pong lahat ay magbukas ng ating mga Bible sa unang Pedro chapter 5, magmula po sa verse 1 hanggang verse 9. 1 Peter chapter 5 verses 1 to 9. Okay, babasahin ko po ang Tagalog na salin. Sabi po rito, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob. Hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Hindi dahil sa masakim na paghahangad ng sariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na korona, di kukupas kailanman. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, magpakababa kayong lahat sa paglilingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukup sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig.
Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, ang layon po ng liham na ito ni Apostol Pedro para sa kanyang matinawag na hinirang ay upang mapalakas ang loob ng bawat isa sa kabila ng kanilang dinaranas na pagtitiis at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Tunay nga po na sa panahon ngayon, hindi po tayo naiiba kasi nasa ilalim po tayo ng pandemya at naroon ang mga problema na ating nararanasan. Hindi lamang po sa ating pansarili, kundi sa ating spiritual, nandun din po yung sa ating bayan. Ang title po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay Response Toward Governance. Ano ba yung pagtugon natin? Yung ating tamang tugon sa mga pamamahala. Meron lamang po tayong dalawang puntos na nais kong maibahagi sa oras na ito. Ang una po, God wants us to serve. Okay? God wants us to serve. Gusto ng Diyos na tayo ay magsilbi. Magsilbi kanino? Sa ating bayan, sa ating mga kawan, at sa ating mga nakababata. Ayon po doon sa verses 1 hanggang 3, ay meron po ditong mga binanggit na katangian, yung positive na katangian ng isang leader na dapat ay nasa kanya, nakikita sa kanya. Bilang spiritual leader, bilang isang community leader, yung pong mga nahalal natin. At ang spiritual leader po, alam na natin yan, yung ating mga pastor, yung pong ating mga elder. Yan po sila po yun. Okay, number 1 po dito sabi rin sa binasa natin kanina, alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pangalawa, pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob. Pangatlo, gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Pangapat, dapat may katuwaan tayo sa paglilingkod. At yung panglima ay maging uliran tayo ng ating kawan. Okay. Sa kabila po ng mga positive na points na ito ng isang leader, spiritual man or sa community, ay meron din po itong warning. Sabi po dito, warning number 1, hindi ka dapat napipilitan lamang. Number 2, hindi dahil sa masakim. Maglingkod tayo hindi dahil sa masakim na paghahangad ng sariling or pansariling kapakinabangan. And number 3 ay maglingkod tayo hindi bilang Panginoon ng ating mga nasasakupan. Alright. So dito po sa number 1 point natin ay ipinapakita lamang po or ipinapaalala ni Apostol Pedro na sa bawat leader or sa bawat isang nangunguna, kasi meron po siyang tatlong pinaghabilinan dito. Una, yung matatanda or yung mga leaders. Pangalawa, yung may hawak ng kawan, which is the pastors. Okay? So, sa matatanda, sino ba ang dapat sumunod sa kanila? Natural po yung mga bata. And the leaders are yung subordinates niya sa community. Tayo po yun. Tayo yung mga mamamayan. At sa pastor, yun po yung kanyang mga tupa. Tayo po yun, mga tupa. So, spiritually, ay maswerte po tayo dahil sa gitna ng sitwasyong ito, sa pandemyang ito, ay hindi po nawalan ng loob yung ating pastol, okay? Yung ating punong pastor na bumuo ng ganitong klaseng medium upang ma-reach out po spiritually yung mga kawan niya. Yun po yung kandun sabi dito, gampanan ninyo ang inyong tungkulin. So, yun po, ginanap nila yung kanilang tungkulin na may katuwaan sa kanilang mga puso. At ito po ay para maging halimbawa sila, sa mabuting halimbawa sa kanilang mga kawan. Okay, hindi po magkaroon ng watak-watak yung kawan dahil may napanood po ako minsan na kapag napabayaan ng pastor yung kanyang kawan, ay kasi pandemic ngayon, hindi tayo makakapag-gather. Naku, paano na yan? Kung wala pong concern, yung pastor na yan, or pastol na yan, hahayaan po niyang magkawatak-watak kasi madidegrade na po yung kanyang mga tupa.
Kasi nakakaranas na po ng paghihirap, yung pagkagutom. Siyempre, pagka nawala, na dumating po sa isang tao yun, bumababa po yung moral niya at kung saan siya mapupulot. Pero, kung nariyan yung pag-boost spiritually ng kanyang pastor, ay kahit ano pong maranasan niya yan, siguradong aangat po siya. Okay? At ganun din naman po sa ating mga matatanda or yung mga leaders ng ating komunidad or yung ng ating bayan. Lahat po, magmula sa pinakamataas na bahagi hanggang doon sa pinakamababa. Ay naroon din po yung paalala sa kanila na dapat po ay gampanan nilang mabuti yung kanilang mga tungkulin. Okay? So sa nakita naman po natin, nationally, locally, ginanap naman po nila yung kanilang mga tungkulin. Kaya nga po tayo, nationally, meron silang binigay ng yung mga ayuda, yan, yung mga yan. Hindi nila, lahat po ng kailangan nila ng bayan, katulad na po sa mga frontliners natin, di ba? Hindi sila nagpabaya pagdating sa protection. At sa local government naman, meron tayong mga local na ayuda nang gagaling po sa pondo ng lokal na pamahalaan. So naroon po yung paglilingkod at nakikita naman natin na may katuwaan sa kanilang paglilingkod. Nga lang po, siyempre, hindi natin malalahat yon. Kaya meron pa rin kahit papano, may mga negatibo pa rin na nagiging pula sa kanila. Okay? So, ayun po. Ang warning lang dito ay hindi lang dapat ito para sa kanilang, sabi nga ron, hindi lang napilitan. Kasi inutos lang sa amin eh. Inutos lang ito sa amin, kaya namin ginagawa. Remember, kaya po tayo inilagay ng Panginoon sa katungkulan na yan bilang mag-lead ay upang maipakita na yung mga puso natin ay handang maglingkod. Hindi lamang sa ating sa bayan, kundi pati sa ating kawan. At ito ay dapat mangyari sa hindi pang sariling kapakinabangan lamang. Kung marinig niyo po yung news natin pagdating po sa ating yung mga ayuda ganyan, di ba? Hindi nawala yung issue about corruption. So, yun po yung nangyari sa iba. Okay, hindi naman po lahat, hindi lahat. Pero may mga nangyari pong ganon kasi umiral din po sa kanila yung gawa ni Taning. Sabi nga na nagkaroon ng nasilaw. Ayan. Yung warning na pangatlo, ito po yung mahirap eh. Yung sinabi dito, hindi bilang Panginoon ng iyong nasasakupan. Huwag po natin i-claim na porke tayo yung inilagay ng Lord na head dyan, ay ba, dapat ako yung laging masunod. Okay? Hindi po dapat ganon. Dapat alam mo rin tantyahin kung tama ba yung ibinibigay mo doon sa mga nakakababa sa'yo or sa mga sumusunod sa'yo or sa mga nasasakupan mo. Tama ba yon? Ako lang ang leader, dapat ako yung laging masunod. Dapat maging warning po sa atin. Hindi po dapat ganon. Yun po yung sinabi ni Apostol Pedro na hindi dapat Panginoon yung turing mo sa sarili mo sa iyong nasasakupan. So, yun po yung one. Yun po yung klase ng pagsiserbi na gustong makita sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya yun po yun. Tinawag niya tayo upang maglingkod. Okay, pangalawa po, yung pangalawang point natin, God wants us to obey. Gusto ng Diyos na sumunod tayo. Okay? Sabi po sa verses 5 to 7, may mga po dito, may mga paalala rin. Sabi po dito, pasakop kayo sa matatanda. Yan. Magpakababa kayong lahat. Maglingkod sa isa't isa. Pasakop kayo sa kapangyarihan. Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong kabalisaan. Alright? So, may warning din po doon. Nag-isa doon, sabi, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan ang mababang loob. Okay, dito po sa second point natin, kung kanina, matatanda or leaders and then pastor. So, it's just the reverse. Babalik ta rin po natin, sino ba yung mga dapat sumunod? Sa matatanda, dapat po yung mga batang sumunod. Okay? Sa leaders, dapat
or sa community leaders, dapat yung komunidad ang sumunod sa kanya. At yung isa naman, yung tupa, dapat sumunod sa pastor. Okay? So, sabi po doon, ang paalala po doon, dapat po ay nagpapasakop tayo. Alright? So, ang mga leader po na yan, or pastor, yan, itinalaga po iyan ng ating Panginoon. Okay? Remember, pagka mag-elect tayo ng isang official, nagpipray tayo, Lord, maglagay ka po ng pinili mong leader para sa aming komunidad. Naniniwala po ako nung time na pinipili natin sila, nandun yung wisdom na binigay ni Lord. At alam ko na sila ay mabuti yung kanilang puso. Kaya lang naman po nangyayari siguro yan. Minsan, alam nyo naman si Taning, mas malakas po siya minsan kumilos kapag nakikita na ay yung pansariling kapakinabangan. Kaya minsan nasisira sila sa paglilingkod. Alright? So, sabi po doon, dapat tayong magpakababa sa kanila. Magpakababa sa bawat isa, paglingkuran ng bawat isa. Okay? So, sa atin po, tayo bilang kawan ng ating pastor, hindi naman po siguro question yung sumunod tayo sa kanila. Kung ano yung mga binigay sa atin. Diba? Binigyan tayo ng task na pangalagaan nyo, yung care group ninyo, yung mga cell groups ninyo, sumunod kayo doon sa pastors na leader dyan sa community nyo. Ganun po yan. Naroon tayo, andun yung puso natin para sumunod sa kanila. Pero minsan, hindi pa rin po natin maiaalis. Hindi ba? Sa Kristiyano na nga mismo, meron ding hindi sumusunod. Sabi nga, nalilihis yung tupa. Kaya nga po sa isang pastor, di ba, pagka lumilihis yung kanyang tupa, pinapalo niya yan para bumalik doon sa kanyang kawan. Ganun po magmahal yung pastor. Okay? Ayaw niyang may mawalay. At dito po, nakita rin natin yung paglilingkod sa isa't isa. Alright? So, dito po sa gawin namin, naroon po yung sinasabi nga na sharing ng kung ano man yung meron kami, bigayan sa bawat isa, ganun po. At nakita rin naman natin yan, hindi lang po dito sa Montalban, maski sa lahat ng churches ng TGNC. Naramdaman po natin sigurado yon. Okay? At sa ating bayan, ganun din po. Alright? So, yung mga frontliners natin, nakikita natin na kahit sila nandun sa baba, ay meron pong sumusuporta rin sa kanila. Na ordinaryong mamamayan, binibigyan sila ng kung ano yung galing sa puso para lamang po mabawasan yung kanilang yung kanilang pagdaramdam o kaya pagdadalamhati dahil sa nakikita nga po nila. Di ba pagka binigyan natin ng gift ang isang frontliner, napakasaya po ng kanyang puso. Ayun po yun, yung paglilingkod sa isa't isa. At pagdating po sa national natin, so wag po tayong mawalan ng pag-asa sa ating mga leader, lalo na po sa ating presidente dahil siya po ay itinilaga ng Diyos doon. Kaya ipagkatiwala po natin sa kanya, doon sa kanyang governance, yung mga hakbang para tayo po ay mapabuti. Okay? So, alalahanin po natin na sabi po doon sa verse 5 na kinamumuhian ng Diyos ang palalo. At kinalulugdan naman ang mababang loob. So, mas mabuti na po siguro yung kalugdan tayo kaysa kamuhian ng ating Panginoon. Lalo na rin sa ating bayan na kapag tayo ay naging pasaway, parurusahan po tayo. Okay? Hindi ko ba? Pag nakita natin na ito hindi sumusunod, nakita natin yung ginagawa nila, andyan na kinukulong, inaaresto. So, parehas po yun. Okay? Dapat maging mabuting tagasunod po tayo. And paalala po na serving and obeying requires humility and patience. Okay? Sa bawat pagtupad ng tungkulin, sa bawat pagsunod sa tungkulin or sa nanunungkulan, ay kailangan po ito may kaakibat na pagpapakumbaba at yung patience, yung pagtitiis natin. Okay? Dahil kung dumating po sa punto na nawalan na ng pasensya, ayan, nawalan na ng pasensya yung ating mga authority, yung ating mga leaders sa ating bansa, nawalan na ng pasensya dahil, bakit? Kasi kung makikita naman po talaga natin, hindi po ba, napakarami rin pasaway, di ba? Napakarami rin pong pasaway.
kung nawala po yung pasensya niyan, malamang marami pong masasaktan, maraming makukulong, maraming mapaparusahan. Ganon din po, kapag nawala yung pagpapakumbaba, okay? Nawala yung pagpapakumbaba ng mga sumusunod, ayaw nila napasakop sa mga authority, magkakaroon po yan ng malaking kaguluhan. Okay? So, paano po natin yon? Hindi lang naman kasi dito sa bansa natin nangyari yan. Ito pong pandemic na ito ay nangyari sa buong mundo. Okay? So, dun po naranasan ng mga mamamayan at ng mga sa government yung kung sino yung matigas ang ulo at kung sino yung hindi, yung mga sumusunod at hindi. Alright? Kung ihalin tulad po natin yung sa Amerika, yan, katulad na sa Amerika, kung makikita ninyo yung chaos na nangyari sa kanila. Hindi lang bukod po doon sa pagkakapatay kay Floyd, kundi pati na rin yung sa pagsunod nila, hindi ba? Naging chaos na yung lugar na yon. Bakit? Kasi po, wala na yung pagpapakumbaba, wala na yung pasensya. Talagang nilalabanan natin sila. Okay. So, tandaan po natin na kapag ang humility and patience ay nawala po on both sides, meron pong paalala sa atin ang banal na salita ng Diyos. Okay? Sabi po dito, sa verse 8 and 9, sabi dito, we need to be self-controlled and alert. Okay? Because the enemy, the devil, is just around looking for someone to devour. Okay, so anong dapat natin gawin dito sa kalaban natin na ito? Pag tayo po ay kinain na noong kawalang pasensya, kawalang pagpapakumbaba, si Taning po, yung ating kalaban na number 1, nandyan lang po sa tabi natin yan. Uudyukan niya tayo. Ala ka palang natatanggap, wala ka palang mapapala sa gobyernong yan. Sige, lumabas ka, magwala ka. So, ganun po yung ibubulong sa atin. Pag sumunod tayo sa kanya, tayo na yung nasila niya. Alright? Kaya kailangan po ay meron tayong self-control. At alerto tayo. Dapat kakilala natin yung kung sino po yung kalaban natin. Sabi sa verse 9, labanan natin siya at manatiling nakatayo sa ating pananampalataya. Okay, sapagkat alam natin na hindi lamang tayong nakakaranas ng ganitong pagtitiis, kundi ang buong mundo. So, tama po yun. Hindi lang Pilipinas. Okay? Hindi lang po Pilipinas. Ang buong mundo ay nakakaranas po ng ganitong klaseng pagsubok. Itong pandemic na ito. Kaya napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng vigilance. Okay? At yung ating self-control. At dapat kilala po natin yung ating kalaban. Walang iba kundi si Taning. Okay? So, kung sakali naman po, kung sakali dumating sa punto ng buhay natin na tayo ay napagod na tayo kakapakumbaba, napagod na tayo kakasunod, Lord, ano ba ito? Sa Kanya na lang po tayo dapat bumalik. Okay? Bumalik tayo sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Kahit nasang sitwasyon tayo, nakakulong ka man, bumalik ka sa Panginoon. Isauli mo yung buhay mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, kailangan kita, Panginoon. Yun po yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Kapag nawala na itong kapakumbabaan na to at yung ating pasensya sa buhay natin sa bawat isa or doon sa mga nanunungkulan sa atin. Remember po, ang sabi ng Matthew chapter 11 verse 28, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Tama po yun. Kung wala na talagang sisilungan ng ating sarili, turn on to God. Sa Diyos lamang po tayo makakatagpo ng kapahingahan. Doon po tayo makakatagpo ng kaligayahan. Okay? So, ito po ay patunay na noong panahon na yung mga tinagurian ni Peter na hinirang, lahat po ito, tinanas nila.
noong panahon na yon. Kaya habang sila po ay magkakalayo, hindi po sila nawawalan ng pag-asa. Balik po tayo sa Panginoon. Kung lubos nang nahihirapan yung puso natin at kung sa palagay natin ay wala na tayong pag-asa. Pero kay Lord po, siya yung number 1 na pag-asa natin. Okay? At ang susunod po ay meron po kaming ipapakita sa inyo na isang clip. Ito po ay pagpapatunay na sa kabila po ng karamdaman, pag-aalala, ay sa presensya ng Diyos na natagpuan yung kagalingan, kalakasan at pag-asa. Okay, so panoorin po natin itong video clip na ito. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Ako po si Brother Mandy Paharda. Nais ko pong magbigay ng aking pagtutoo para sa kapurihan lamang ng ating Diyos sa buhay. At para sa inyo upang maging encouragement kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ako po ay tinatawag na isang survivor na nakasurvive dahil sa coronavirus. By the way, ang diagnosis po ng according sa aking discharge paper ay acute kidney failure as specified, coronavirus infection, hypertension, difficult airway for intubation, delay gastric emptying, hypokalemia, and hypothyroid. So, start po ito nung May 2. Nakaranas po ako ng mild fever, 37.5. Nagulat po ako kasi sa tagal ko na dito sa UAE, hindi basta-basta ako nilalagnat. Paulit-ulit po bumabalik yung fever ko hanggang May 6, nagpunta na ako sa SKMC for COVID test. Doon, tinitest nila ako. ECG, X-ray, CT scan, blood. At binigyan ako ng medicine for virus. So, nagsuspect na ako na positive ako. At night, nag-message sa akin yung SEHA for another testing. In May 7, nagpunta po ako sa Alwado for testing. At naroon ng taas ng lagdat ko. So, di na ako tinest, dinala ako diretso sa Maprak Hospital. Sa Maprak, dinala ako sa isang ward, pinapainom ng gamot, inomonitor ng nurse, tsaka ng doktor. Nagstay po ako ng 4 days, pero sa halip na mag-improve, lalo ako na-deplete o nanghina ako. Hanggang sa dinala ako sa isang room, tapos sabi nila, hindi na daw tumatalab yung gamot sa akin. Alam ko, 2 po kami doon, at yung mga next na pangyayari, hindi ko na alam. Nagbalik yung aking isipan pandinig na hallucination time nung naghihintay ako ng turn ko para sa intubation period. Intubation procedure. Narinig ko pa nga, sabi, uulahin natin itong isa, saka natin isusunod ng isa. While waiting, nakarating na naman ako. Ayun, wala na, nakalawit na. So, natakot po ako. At yung mga sinunod, doon nga, sinunod nila ako. Ramdam na ramdam ko yung pag-insert nila ng metal sa bibig ko. And then yung pagpasok ng 2 tubo sa bibig ko. Yung next procedure po ay sobrang hirap din. Hindi ko alam kung ano yun, pero pag imumulat ko yung mata ko, umiikot yung paligid. Nag-upside down ng lahat. So, pikit na lang ako. After that, may sumunod pa. Pero hindi ko na po alam kung ano. Yung mga next thing na happen, ay sobrang hirap ng pakiramdam ko. Halos sumisigaw na ako. Wala namang magawa yung ibang nurse. Nakatingin lang sa salamin. So, ang gagawin ko, pipikit na lang. At habang nakapikit, yun po, ang ganda nung nakikita ko. Mga scenery, mga flowers, sa park, sa tabing ilog, sa bukid, yung mga backward na pangyayari sa kabataan ko. Sabi ko nga, kung may camera lang ang utak ko, napicturean ko na. One time, tinitingnan po yung sarili ko. Sabi ko, medyo malaking tao naman ako, pero parang alit ko. Nakikita ko yung mga paa at kamay ko, parang kahoy na lang. Na binilutan lang ng balat. Kinakausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, kung di mo pa kukunin, ang agreement ko sa iyo,
Kaya kayong patutusan man lugar o dako ang kabutihan at kaluwalhatian na ginagawa mo sa buhay ko. Sinasabi ko rin sa kanya, Lord, hanggang 54 years na lang ba ako, Lord? May pangyayari po na nais kong umawit habang nasa ganong kalagayan. Alam ko marami akong alam na kanta, pero walang pumapasok sa isip ko. Kanta nila Don Moen, Hillsong, sa mga ibang gospel singer, pero wala po talaga. Nag-isip din ako ng kanta namin sa choir, kasi member po ako ng choir. Pero wala rin pumapasok sa akin na kanta na. Hanggang sa isa lang talaga ang pumasok sa isipan ko na kanta. Ito'y kinakanta rin ng mga bata. At yun ang inulit-ulit na kantahin ko. Kasi po nag-iisa lang ako sa ICU. Ito po yung kanta na, with Christ in my vessel, I can smile through the storm. One time, may nurse na po na naglinis sa akin. Sabi niya, Kuya, magpasalamat ka kay Lord kasi ako yung isa sa nag-assist sa'yo sa mga procedure na pinagdaanan mo. Alam mo, Kuya, nag-50-50 ka. So that time talagang naiyak po ako sa Lord. Lubos nagpasalamat sa Kanya. One time, may nurse na ulit na nag-asikaso at nagdin sa akin. Sabi niya, Kuya, kumusta? Kuya, alam mo ba kung nasaan ka? Doon po ako napaisip ng malalim. And then sabi ko, Maprak Hospital. Sabi niya, ay salamat. Di naapektuhan yung utak mo. Kasi yung ibang tinatanong namin, sabi nila nasa bahay daw sila. Yung iba nasa ibang lugar naman. So sabi niya, Kuya, pagaling ka na kasi yung naunang sa'yo, nakauwi na. Sabi ko talaga, oo, nakauwi na. The next day, sabi niya, Kuya, mag-ready ka kasi may darating na physiotherapist, tetest ka, mag-exercise ka. So, the next day nga po, may dumating, tinest nila ako, pero bagsak ako. And the next day, bagsak na naman ako. And the third day, yun, praise God, nakatayo na ako. At time na para ma-discharge sa ICU. Nung paalis na ako sa ICU, kinausap ko yung isang Pinay na nurse. At tinanong ko, sabi ko, kasama talaga yung nauna sa akin. Sabi niya, ay kuya, nasa heaven na yun. Dinala nila ako sa isang ward, doon minonitor na ako. At nag-straight po ako doon ng 4 days. Saka ako na-discharge sa hospital. Bago ko ma-discharge po sa ICU, naka-2 negative na ako sa swab test. And then on the 10th June of 2020, another swab test ulit. At ang result is negative again. Praise God. Naalala ko po yung nakasulat sa 1 Timothy 6:12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you are also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Kasi ko po, pagka pinaghinala ako ng loob, sasabihin ko, laban lang. I remember yung natulungan ko sa corporate prayer na the prayer of the righteous man avail much. At ang sama-samang pananalangin, kahit sa anong hadlang ng kaaway, ay tatagos at tatagos para makarating sa trono ng Lord. Nais ko rin po magpasalamat sa mga taong naging kabahagi ng buhay ko. Sa mga nag-pray sa akin, sa pamilya ko, nag-pray and fasting sila. Sa mga churches na involved, sa mga BS, nakarating hanggang Canada, New Zealand, America, maging yung 700 Club Asia, ay pinag-pray din ako. So, unti-unti na po bumabalik yung lakas ko. At on the 14th of June, nakabalik na ako sa work ko. Ang lahat na ito, sa kanya ang papuri, sa kanyang pasasalamat. What an amazing grace. What an amazing love of God for me. Hallelujah.
The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you And give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you. And give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep. Indeed, it was a blessing to us. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ng mga tao. So, we commend all the participants and technical working group of that song, and really, salamat po sa buhay ng bawat isa. Kaya, pinasasalamatan po namin yung mga naging katuwang sa project po na iyan. Sa panguna po ng taga Main Church, sa Padilla Church, Calawis Church, Montalban Church, Dumaguete Church, and Basay Church. So, sa Diyos po ang papuri para sa gawain na yan. Kaya, salamat po. Nawa po sa araw na ito ay meron po tayong natutunan patungkol po kung paano tayo sumunod sa mga batas ng ating komunidad, at gayon din po ay sa ating mga pastor na siyang namumuno sa kanyang kawan. So, damako po tayo sa isang panalangin. Father God, tunay nga na napakabuti mo, salamat sa mensahe na iyong pinarating sa bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nakarinig nito, sa bawat pamilyang nakarinig. Ganyan din, Panginoon, sa ibayong bansa na inabot nito, sa Dubai, sa New Zealand, sa Qatar. Lord, i-bless mo po ang bawat isa. At ganun din, Panginoon, kung sa puntong ito ay may nakakaranas pa po ng karamdaman na related sa pandemic na to, Panginoon. Dantayan mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Nawa, Panginoon, tulad ng Kuya Mandy, sila po, O Diyos, ay makarecover sa karamdaman na yan. At sila, O Diyos, ay bigyan mo ng panibagong kalakasan ng kanilang katawan. At dalangin din po namin yung mga taong bayan na sa puntong ito ay nakakaranas na ng yung kahirapan dahil wala pong trabaho, naalis sa trabaho, naghahanap ng trabaho. Panginoon, kupkupin mo po ang bawat isa sa kanila. At nawa, Panginoon, sila ay makasumpong ng mga pagpapalang material at pinansyal na nagpupula sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa gobyerno namin, na lalo na sa aming presidente, na patuloy yung kanyang adhikain na matulungan ang kanyang sambayan ng Pilipino. Salamat po, Diyos. Nawa, sa pag-aralan namin ito ay masumpungan mo kami, Panginoon, na sumusunod, nagpapakumbaba, at ginagawa ang lahat ng bagay para sa aming bansa nang naaayon po sa iyong katuwiran. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, sa piling mo lamang kami makakatanggap ng kapahingahan at ng pag-asa. Salamat po, Panginoon. I-bless mo po kami sa maghapon na ito. Ganon din ang celebration ng mga tatay, Lord. Sa oras na ito, dinataas namin ang lahat ng ama, na nawa, Panginoon, sila po ay pagpalain mo physically, financially, spiritually, at sa relation nila sa bawat pamilya nila.
Salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri, pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan ni Kristo Jesus naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. At sa ilang announcement po, dito sa Montalban ay tuloy pa rin yung ating mga cell group meetings through Messenger do sa dalawang grupo. Ngayon pa lamang po, kung meron kayong mga prayer request, pag-isipan nyo na yan, tapos i-post nyo na po sa ating chat group para sa Tuesday ay maisama po natin sa panalangin. At ganoon din po sa ibang churches, may mga schedule naman po sila ng kanilang sariling prayer meeting. Ay sabi nga po dapat kahit hindi tayo nakikita ng ating pastor, dapat po gawin natin yan para bilang pagsunod sa kanya. At ganoon din po ay sa mga care group leaders ay patuloy po namin kayong minumungkahi sa inyo na yung bawat care group ninyo ay pangalagaan po natin. Okay? Huwag po natin silang hahayaan na manlupaypay sa ganitong sa kalagitnaan ng ganitong pandemic. So, salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Sa Diyos lahat ng papuri. It's for you, it's for you, it's for you.